Ako po si Yasmin Bitungan. Nais ko lamang ibahagi ang kakaiba naming karanasan na napupuno ng kababalaghan. At sana ay kapulutan ng aral. Naganap po ito noong taong 1992. Unang taon naming pagsasama mula nang maikasal sa asawa kong si Allen. Nang kami ay maikasal, ay pansamantala muna kaming nanirahan sa may paupahan ng kanyang magulang, sa may dako ng Marilao, Bulacan. Kasulukuyan na akong nasa ikalimang buwan ng aking pagbubuntis at madalas akong maiwan noon sa bahay na masasabi ko namang ligtas dahil ilan sa mga naninirahan sa may paligid ay kamag-anak lamang din ng aking asawa. At para malibang ay nagbukas pa kami ng munting tindahan para naman daw ako ay hindi mabagot at mapakinabangan ang magandang espasyo ng kinatitirikan ng aming bahay na nasa may sulok ng kanto. Madalas, sinasamahan ako ng kanyang batang pamangkin na babae na matapos nitong pumasok ng eskwela ay umuuwi din pagdating ng aking asawa. Nagtatrabaho ito noon sa isang construction company bilang isang engineer, kaya madalas ginagabi na ito ng uwi, lalo wala pa kami noong sariling sasakyan. Dakong hapon, kasama ko ang aking pamangkin nang may kumatok sa may tindahan para bumili. Na mabilis itong tinungo ng aking kasamang bata para pagbilhan. Pero nang kanya itong silipin, ay wala naman siyang nakita. Kaya bumalik na ito para ipagpatuloy ang kanyang panonood. Pero may narinig na naman kaming kumakatok sa may tindahan. Naika ko ay ako na, kaya agad ko itong pinuntahan. May isang lalaki. May isang lalaking nasa may harapan ng aming tindahan. Nasa aking pagtatantya ay nasa edad itong paglagpas na ng 50. Tinatanong ko ito kung meron ba siyang bibilhin. Pero nakatayo lamang ito sa may tapat ng tindahan. Nakatitig, nakatingin sa akin. Nakita ko para itong nagsasalita pero hindi ko marinig o maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Kung kaya ay lumapit pa akong maigi na baka sadyang mahina lamang itong magsalita. Ngunit sinusundot ko pa ang aking tenga dahil parang hindi ko talaga marinig ang sinasabi ng lalaking matanda. At nakita ko pa itong napapangisi habang marahan na lumalapit. Dahan-dahan. Pero parang may bigla akong kakaibang naramdaman. Na para bang ako ay unti-unting nahihilo. Nang biglang Hoy! Manong! Anong kailangan mo? Anong ginagawa mo, ha? Tatawagin ko yung tatay ko. Ay, teka! napalingon ako nang marinig ko ang malakas na boses ng aking pamangkin na babae. Galit na para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero ang lahat sa aking paligid ay tila kay bagal. Nasa aking pagbalik ng tingin sa may lalaki ay hindi ko na ito muling nakita pa. Para akong nawala sa sarili na hindi ko namalayan ang lahat. Lalo pa na aking ipinagtataka nang humangos papasok ang pinsan ng aking asawa. Narinig ko ang kanilang usapan na ika daw ay nakita ako ng aking pamangkin. Tahimik, nakatulala sa may harapan ng tindahan at hawak ng isang lalaki ang aking kamay habang dahan-dahan daw nitong inaabot
ang aking tiyan. Nasa buong pag-aakala ng aking pamangkin ay baka isa lamang daw itong magnanakaw. Nabuti na lamang ay mabilis ang kanyang isip na baka tulad sa kanyang mga napapanood, ako daw ay baka nahihipnotismo. At tila nga totoo, dahil nung mga pagkakataong iyon ay ang tangi ko lamang naaalala ay ang pagkakataong pilit kong pinapakinggan ang mga sinasabi ng lalaking matanda. Pero wala sa aking alaala ang mga sumunod na kanyang ginawa. Kaya ika ng pinsan ng aking asawa sa kanyang anak na si Angela ay kung nakikilala ba niya ang lalaki kanina. Pero nakakapagtataka dahil kahit siya ay hindi na daw niya maalala ang itsura ng muka ng lalaki kanina. Napakapambihira. Talagang nakakapagtataka. Pagka-uwi ng aking asawa, mabilis nakarating sa kanya ang balita na labis niyang ikinabahala at ayaw niyang bigyan pa ng pagkakataon ang mga taong may balak na masama. Pero ika naman ng nanay ng pamangkin kong si Angela ay baka daw may dumadalaw sa akin ng maaga kanina. Na hindi ko naman ito maunawaan kung ano ang pakiwari niya. Na biglang natawa ang aking asawa sa kwento ng asawa ng pinsan niya, sapagkat baka daw ako ay inaaswang. Naika pa nga nito, sa mga pelikula lamang daw ito nagaganap at walang katotohanan. Sa kapapaano din mangyayari ito samantalang may araw pa nang maganap ang sinasabi nilang pangangaswang. Ngunit seryosong sumingit naman ang pinsan niya dahil ika nito, kahit sila noon ay nakaranas na ng kababalaghan mismo na hindi naman nila kayang patunayan na ito ay totoo. Pero sila mismo ay may kakaibang kwento dahil noong ipinagbubuntis ang pamangkin kong si Angela ay ilang gabi silang ginambala ng kung anumang nilalang sa kanilang tahimik na paninirahan. Ika daw, isang gabi may nakita silang malaking aso sa harapan ng bahay. Paikot-ikot kahit wala naman silang alagang aso, pati na ang mga ingay, pagkaluskos, tuwing hating gabi doon sa kanilang bubungan ay talaga naman daw na nakakapangilabot. Pero dahil nga hindi naniniwala ang aking asawa ay hindi niya maiwasan talaga ang matawa na tanging mga habilin at pag-iingat na lamang ang nasabi ng kanyang pinsan kahit na hindi man ito naniniwala. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Ayoko man maging baduy sa pandinig ng aking asawa, ay hindi ko maiwasang maikwento ang aking mga napapansin sa mga nagdadaang gabi. At tulad ng inaasahan, ay napailing na lamang ito at binaliwala ang aking mga sinasabi na ayoko mang sabihin na naniniwala ako. Pero may kakaibang kaba at nerbiyos ang aking nadarama. Ay, alam mo Osmin, ang talagang masasabi ko lang na nakakabahala dyan ay yung biglang pagdilitawan ng mga pusa dyan sa may tapat ng bahay natin. Aba, sabi sa datos ng mga siyentista sa may Amerika, kapag ganyang may mga pusa, aba syempre, may daga, maraming daga, at yun ang nakakabahala, baka sirain yung mga damit natin, diba? Ay, o siya, pasok na ako. Ingat kayo dito ha. May aswang pa naman daw dito, sabi ni pinsan. Ala ka. Aray ko. Ito naman, nananakot pa. Ito naman oh. Kung makakurot eh. Parang gusto pa ng kambal. Che, ang karot-karot mo. Sige na nga, pumasok ka na. Sige na nga, pasok na ako. Ingat ka ha.
At dito ko lamang din ngang napansin na bakit nga ba biglang dumami ang mga pusa na siyang umaaligid sa aming kabahayan, na ito din mismo ang ikinaiinis ng aking mister, na ika daw ay sanhi ng mga ingay tuwing gabi. Ang mga kalampagan, ang maiingay na paghahabulan doon sa may bubungan. Katulad na lamang ng isang gabi, nag-aalburuto ang aking asawa dahil ang mahimbing naming pagtulog ay naabala. Kung kaya ay galit na galit itong bumangon para bugawin at sigawan ang mga pusa doon sa may itaas ng bubungan. Anak ng... Kayo ha? Hindi talaga kayo titigil ha? Mga tinamaan kayo ng lintik ha? Teka. Sweetheart, akin na. Ibigay mo nga sa akin yung 45 ko. Ibigay mo! Bilis! Ha? Anong pinagsasabi mo? Anong 45? Ha? Kako yung baril ko. Ibot mo sa akin. At papuputuan ko tong mga siraulong to. Ibigay mo! Bilis! Ha? Anong baril? Eh, wala ka namang baril. Ha? Wala ba? Eh di yung walis tambo na lang. Tinigigil ako ng mga to eh. Tatampalin ko talaga yung mga to. Teka. Asan na ba yung tsinelas ko? At eksakto ang paglabas ng aking asawa ay nakita pa niyang tila tumilapon ng napakalayo ang isang pusa mula sa may itaas ng bubungan. Ngunit, mabilis din itong muling umakyat para tila makipagbugbugan sa may itaas ng bubungan, na halos maiyak na lamang sa inis ang aking asawa dahil sa walang tigil na pag-aaway ng mga pusa, na kinakalma ko na lamang na ikakopay pagbigyan dahil hindi naman siya nito mauunawaan ng mga hayop na walang muwang. Ha? Anong walang muwang? Kala mo nga sinasadya oh. Oh, pag alam na nilang mahimbing na yung tulog natin, saan naman sila magbubugbugan? Saka, bakit hindi sila dun sa ibang bubungan? Akala yata nila eh, boxing ring yung bubungan natin. Naku, kundi lang masamang pumatay ng pusa eh. Talagang magagawa ko na. Ay, naku, kagigil. Hindi ko na naiwasang maibahagi ito sa aking nanay tuwing sila ay bumibisita, na kahit sila ay hindi inaalis ang pag-aalala. Kaya nagbahagi pa ito ng mga mabibisang pangontra. Pero ika ko naman sa aking nanay ay nais ko sana munang unang irespeto ang pananaw ng aking asawa. Kung siya ay hindi naniniwala at baka ito'y pagmulat pa ng aming hindi pagkakaunawaan ang mga bagay na kanyang hindi pinaniniwalaan. At isang umaga, bakas sa aking asawa ang pangingitim ng kanyang mga mata dahil sa sunod-sunod na gabing pagtulog na naaabala. Ikinabahala ko pa nang marinig ang malakas na pag-iyak ng isang pusa nang lumabas ang aking asawa. Naika nito, nasa wakas ay nakabawi siya sa mga maiingay na pusa na siyang nakatanghod sa may tapat ng aming bahay, na hindi ko naman napigilang maawa dahil kitang-kita ko sa mga hayop na ito ang kanilang mga galos at itsurang hindi kaaya-aya. Kung kaya, tuwing pumapasok ang aking asawa ay inaabutan ko sa may labas ang mga pusa ng tira naming mga pagkain. Oh, no. Ano yan, sweetheart? Kaya naman pala lalong tumatambay yung mga yan dito eh. Kasi pinapakain mo. Ano ka ba naman? Eh, nakakaawa naman iyo. Anong nakakaawa? Kita mo. Ngayon, ang babait ng itsura ng mga yan oh. Oh, magkakasama, magkakatabi pa. Pero paggabi, Diyos mio, bibakan yata nilang maggulpihan at maghabulan dun sa may itaas ng bubungan hanggang umaga. Ikaw naman? Ano ba namang malay ng mga hayop na yan oh? Diyos mio naman. Pinagtatanggol mo pa yung mga yan. Mamaya maka-apekto pa yan sa pagbubuntis mo eh. Ay nako, sige na, pasok na ako. O sige na, mag-iingat ka ha. Lumipas ang ilang araw at mga buwan. At naganap na nga po ang isang kababalaghan na hindi namin inaasahan. Araw ng Biyernes. Maagang umuwi ang mister ko mula sa kanyang trabaho. At para makapagpahinga ito ng maigi, ipinagluto ko ito ng kanyang paborito.
ipinagbukas ng telebisyon para manood ng basketball. Hinainan ng alak na may yelo sa katahimik na sumandal sa may tabi nito. Aba, birthday ko ba? Wow, iba. Teka, parang kinakabahan yata ako sa mga ganitong kasarap na pagkakataon sa buhay ah. Masisilya elektrika na ba ako? May nagawa ka bang mali? Nakabasag ka na naman ba ng plato? Mga 10? O hihiling ka ba ng dagdag pang shopping? O baka naman nananaginip lang ako? Kurutino nga ako. Aray ko. Ano ka ba? Aray naman. Wala. Ito naman, ayaw mo ba? Eh wala lang. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Hindi ako sanay eh. Sa bagay, kwento mo naman to eh. Kaya magpaparinig na ako sa lahat ng mga may asawa na nakikinig sa kwentong to. Nawa, gawin nila sa mga mister nila yung ganito. Di ba? O siya, salamat sweetheart ah. Ang sarap-sarap nito. I love my wife. Che, sige na nga. At nang dumako ang hating gabi, napakasarap na ng aming pagtulog nang biglang muli ay magising kami. Kalabugan, habulan, walang tigil na ingay ng mga pusa doon sa may bubungan. Kaya galit na bumangon ang aking asawa. Pero sa pagkakataong ito, siya ay talagang desidido. Nagmamadali itong lumabas ng bahay. Hawak ang mahaba nitong yantok bilang pamalo. Bitbit ang hagdan para umakyat ng pubungan. Sinubukan ko pa itong pigilan na baka ito ay mapaano. Pero patuloy lamang ito sa pagsampa sa may bakod para umakyat doon sa may bubungan. Ngunit hindi pa man ito nakakasampa ng lubusan sa may bubungan, ay bigla itong natigilan. Katahimikan. Kasunod ay ang sandaling katahimikan. Ilang segundo itong hindi gumagalaw, natitigilan. At biglang bumigay ang bakod na kanyang tinatapakan. Kasabay nito ay ang pagpapatuloy ng maingay na habulan at buntalan ng mga hayop doon sa may bubungan. Mabilis naman pumasok ang asawa ko. Tinungo ang kusina sa kamalakas na nagsusumigaw ng aswang. May aswang. May aswang daw sa aming bubungan. Nagkagulo sa aming lugar. Napabangon ang aming mga kapitbahay dahil sa kanyang malakas na pagsigaw. Lumabas ng kani-kanilang mga bahay na may daladalang mga hawak na pang-ilaw. Mabilis nilang inakyat muli ang bubungan para hagilapin ang sinasabing nakitang aswang. Pero wala silang naabutan kahit anumang nilalang na sinasabing aswang. Kundi ang grupo lamang ng mga pusa na tahimik na nakamasid sa may sulok ng bubungan. Sus miyo naman oh! Pinsan naman! Baka naman naalimpungatan ka lang! Pusa lang yun eh! Hindi! Nakita ko talaga! Kitang-kita ko nga eh! Nakaganito pa nga siya oh! Oh! Tapos! Teka nga! Nakainom ka ba? Diyos mio naman. Hindi. Maniwala ka. Totoo yung sinasabi ko. Totoo. Nakita ko. May aswang talaga. Meron. Uy. Sabi mo nga nung nakaraan walang aswang. Tapos ngayon, may aswang? Uy. Labo mo din eh. Sa susunod naman pinsan, pag mag-iinom ka kasi, mag-aaya ka. Para hindi ganyan yung trip mo. Parang si Raulo eh. Nag-aamok ka sa may bubungan. Tapos sabihin mo ganyan-ganyan. Hindi ka na nga. Grabe naman. Maniwala ka sa akin pinsan. Meron talaga. Meron. Uy. Sir Narrator,
Magmula nga po noon ay hindi na naging salbahay pa sa pusa ang aking asawa, sapagkat ayon po sa kanyang kwento ay kahit siya ay hindi makapaniwala dahil nung gabing iyon kitang-kita niya na pinalilibutan ng mga pusa ang kung anumang nilalang na wari nakayuko doon sa aming bubungan. At base sa sukat na kanyang nakita ay hindi maikaila ang laki at itsura na kanyang nakitang pinalilibutan ng mga pusa, na marahil ito ang dahilan sa gabi-gabing pag-iingay ng mga pusa sa aming bubungan upang ito ay kanilang tambangan, pagtulungan na maitaboy ang umaaligid sa aming bubungan, ang gumagambala na isang aswang. At kaya pala, ganoon na lamang daw ang itsura ng mga pusa na aming nakikitang gumagala. Mga punong-puno ng galos, puno ng sugat, ay dahil siguro sa kanilang gabi-gabing pakikipagpambuno sa umaaligid na aswang doon sa aming bubungan. Na magmula nga po noon ay mas naging magiliw palalo ang aking asawa sa pag-aalaga at pagpapahalaga sa mga hayop, lalong-lalo na sa tulad ng mga paggalagalang pusa. Mga kung tawagin ay pusang kalye. Mga hayop na ating araw-araw na nakikita, ngunit lingid sa ating kaalaman ang kanilang ginagampanang parte, na ikinatuwa pa ng kanyang nanay nang maibahagi ang kakaibang kwento. Dahil mabuti naman daw ay kanya nang nauunawaan na kung bakit minsan ay may ganitong pagkakataon sa ating buhay na may bigla na lamang darating sa ating pamamahay. Dahil isang kakaibang bagay daw sa mga pusa ay kaya nilang malaman kung ang isang tahanan ay nangangailangan ng kanilang kakaibang kakayahan na makakita, makadama, at makipagharap sa mga espiritu o nilalang na nakapagdudulot ng kababalaghan sa isang tahanan. Kung kaya daw huwag tayo magtataka kung ang ating tahanan ay makakakitaan ng mga umaaligid na pusa, na ang ibig sabihin lamang nito ay kusa silang naparito upang maprotektahan ang naninirahan sa loob ng isang tahanan. At kahit mangibang bansa ang aking asawa, ay palagi nitong inihahabilin ang mga nagbabantay na pusa na amin daw itong pakakainin, na kahit saan man daw siya magpunta, lalo nang magtrabaho ito sa may California, ay tuwing nakakakita siya ng pusa ay dala niya ang kanyang pagmamahal sa mga hayop na pagala-gala. Hanggang dito na lamang po, Sir Kulas. Sana ay nagustuhan nyo ang aming maikling kwento. Isang taos-pusong pagbati mula po sa Bitungan Family from San Diego, California. Maraming salamat. At ayun nga po mga kaibigan, isang napakalupit na kwento ang ating napagsaluhan. Lubos na pasasalamat din po sa ating tagapagpadala ng kwento mula pa sa may San Diego, California na si Ma'am Jasmine Bitungan. Isang karangalan po ang maibahagi ang inyong mga kwento. Iba yung pag-iingat po sa inyong lahat at manatili po kayong ligtas at palaging nakangiti. Maidagdag ko lamang din po mga kaibigan, no? Alam niyo ba na ang mga pusa ay may taglay na espesyal na kakaibang kakayahan? Kakayahan na makakita ng mga hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Kaya nilang madama ang mga sensitibong presensya, aura, at pati na ang mga hindi inaasahang sakuna na kung makapagsasalita lamang din sila ay pangangalanan nila ang mga buraot niyong bisita. Na ayon pa nga sa mga paranormal na pananaliksik, ang mga pusa daw ay mga kung tawagin ay gatekeepers. Kaya sila ang paboritong alaga noon pa man ng mga pharaohs dahil itinuturing silang gateway o gatekeepers sa kabilang mundo. At mga kaibigan, kung inyo naman pong makikita ang kanilang mga mata ay talaga naman pong napakapambihira sapagkat tunay silang kakaiba dahil ang pusa ay nasa may klasipikasyong feline
feline o felidae na tulad ng mga tigre at leon. Dahil ang mata ng mga klasipikasyong feline, feline o felidae na tulad ng mga tigre at leon ay mga mistulang pabilog, samantalang ang mata ng mga pusa ay siya namang mga pahaba. At alam niyo ba mga kaibigan kung anong klase ng hayop ang may kaparehas ng mata katulad ng pusa? Ito po ay walang iba kundi ang mga reptiles o reptilians. At alam niyo ba kung bakit? Kasi puwet nyo may racket. De, charot lang. Ano ka ba? Pala kayo dyan. Naging Kuya Kim na yung ending ng story ni Ma'am Jasmine. Yun lamang po. Maraming salamat at pagpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas for your Tagalog Horror Good Vibes na nagsasabing, sa buhay, kailangan mong maging matapang. Kung kaya, i-check out mo na yan. I-check out mo na lahat ang nasa iyong shopping cart kahit wala kang pambayad. Ganun ka katapang. Stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out.